my beloved Boss Mike Cervera. Habang kayo nagwe-welgat na gano'n dyan, nagkakagulo, eto naman, si Sara, hindi mahal ang mga mahal nating mga DDS. Buti pa tayo, mahal natin mga DDS. Si Sara, hindi. Nagkukunwaring mahal lang kayo, pero kami talaga ang totoong nagmamahal sa inyo. Pasok. Oh, paliwanag mo, Sara, ano? Ano sabi dito? Tanggalin muna natin dito. Oo, tanggalin muna natin, ha? Ano sabi ito? Hindi talaga pagsisilbi sa bayan ang goal nito si Sara Duterte, kundi personal. Oh, personal again. Oo. Imbis na gawin ang party niya sa mandatong ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Pinilit nyo kasi. Yan ang sinasabi ko kapag namimilit kayo. Oh, di ba? Oh, ngayon ay sasabihin lang niya na hindi ito kawalan sa kanya. Dahil lang sa pressures na nararanasan niya. Paano na? Iiwan na ba ni Sara itong mga mahal na mahal nating mga DDS? Oo, kabaliktaran ni PBBM na bagamat ilang dekada ng sinisiraan at sa kabila ng kabilang pambabati ko sa kanya, trabaho pa rin. Totoo naman. Trabaho pa rin ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Di ba? Oo. Di ba? Ano sabi dito? Trabaho pa rin at paglilingkod sa bayan ang ginagawa at inaasikaso. Ganito ang ugali ng mga Duterte. Very self-entitled. Mas iniisip ang sariling kapakanan. Totoo naman. Di ba? Kaysa sa magtrabaho para sa mamamayan. Tulad ng sinabi ko, mga kababayan, ano sinabi ko sa inyo? Ang gusto ng mga Duterte, sila ang pinagsisilbihan. Hindi ang mga mamamayan ang magsisilbi sa kanila. Yan ang problema sa mga Duterte. Oo, mga kababayan, iniluklok sila para pagsilbihan, hindi para magsilbi. Paulit-ulit dahil para maintindihan ng mga mahal na mahal nating mga DDS yan. Oo. Ano pa? Or ginagamit lang palagi sa kanyang bokabularyo ang pagmamahal kuno. Kunyari, di ba? Sa bayan, pero iba ang totoong dahilan. Yan, ano nga ba ang totoong dahilan, mga kababayan? Ang totoong dahilan ay kapangyarihan, salapi. Yan ang totoong dahilan. Para Para mahawakan nila ang alin? Ang mga masasamang elemento tulad ng mga naging kaibigan na mga incheck. Oo! Ibang klase, mga kababayan. Kaya sa susunod na halalan, huwag niyong kakalimutan, Mike Cervera. Oo, ang inyong lingkod na vlogger. Mag-like na kayo bago ang lahat. Eto na nga si Sara. Sabi? Duterte, hindi. Sabi ni Sara, hindi kawalan sa akin ang posisyon ng BP. So, paano na lang, mga kababayan? Yung mga nagtiwala sa iyo, yung mga umasa sa iyo, yung mga naghahangad na sa pamamagitan mo'y may pagbabago. Ayon, hinayupak na yan. Walang nangyari. Iniwan ang posisyon. Iiwan ang mga DDS. Oo. Mukhang iiwan ang posisyon, mga kababayan, tulad na sinabi ko, di ba? Hindi ito papaabutin ang impeachment. Hindi na paabutin. Magre-resign na yan si Sara. Hindi niya kakayanin yung stress. Ayaw ng binabatikos. Buset. Di ba? Eto pa. Nananawagan kay Vice President Sara Duterte na magbitiw na lamang sa pwesto matapos ang naging kontrobersyal na pahayag. Sa gitna pa rin ito ng umano'y nilulutong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Matatandaang sa isang pulong balitaan nung Martes ay sinabi ni VP Sara na hindi naman niya ginusto na maging Vice President at hindi Alang niya, hindi niya ginustong maging Vice President. Ayon mismo sa bunganga niya na malaki, mga kababayan. Ayon mismo yan sa bunganga na malaki ni Sara Duterte.
Pinilit lang. Anak ng pating na yan. Ganito ba ang pinuno ang gusto nyo? Mga mahal na mahal naming mga DDS, may pagkakataon pa kayo para magbago isip. Oo, mahirap naman nasabihan kayo lagi ng mangmang, tanga, bobo ng mga iba nating mga kasama. Pero dito sa atin, mahal na mahal namin kayo. Oo, sa pangunguna nila Banat Boy, nila Maring Juliet, nila Argo, Rico Blanco, at ni Susi Su. Sama nyo na si sino pa? Ace Valenzuela. Si Ezekiel, yan! Si Miss Calderon. Mahal na mahal kayo niyan. Oo. Sama nyo na si Letisa, si Housemaid. Oo! Di ba? Si Humpy Rich, nandiyan na rin. Sige, pasok. Walan ang posisyon para sa kanya. Dahil dito, ilang netizen ang nanawagan na magbitiw na lang daw ang pangalawang pangulo, lalo na kung hindi naman pala bukal sa puso ang kanyang pagseserbisyo. Hindi bukal ang hindi bukal sa puso niya ang pagsiserbisyo. Argo, maniwala ka sa hindi. Oo, kami lang ang totoong nagmamahal. Hindi ka mahal ni Sara. Lalong-lalo na si Digong. Nako, matapos kang gamitin ni Digong, ipapapatay ka niya. Oo, maniwala kayo, dito tayo sa totoong serbisyo. Walang iba kundi serbisyong Marcos lang, mga kababayan. Dito tayo sa serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinapanigan. Oo, para sa bayan. Marcos pa rin. Pasok! Oo. Bukod sa naturang pahayag, naging usap-usapan din ang reaksyon ni VP Sara kung nagsisisi siyang tinanggap niya ang pagiging running mate ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon ay lalong nagkakaroon ng lamat ang relasyon ng Pangulo at ng pamilya Duterte, maging ang kanilang mga kaalyado at taga-suporta. Andrea Salve, Abante. Ayan na. Maraming salamat sa pagsama. Mike Cervera po. Oo, minsan Tony Boy Cervera, minsan Ferdinand Cervera, minsan Digong Cervera, ang inyong lingkod. Mike Cervera po ang totoo para sa inyo. Paalala, muli, lagi kong sinasabi ito, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. No po, maraming salamat sa pagsama ngayong napakagandang umaga. Our beloved Boss Mike Cervera.